magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. DigoSure Nut Milk is a specialized product for people with osteoarthritis. Purihin ang Diyos sa araw na ito, na kung saan alam nating maraming pwedeng mangyari upang ang daan patungo sa pagbabalik loob natin sa ating Diyos na buhay ay mangyari. Sama-sama po tayong manalangin, magnilay, bukas natin ang ating spiritual
na bahagi ng ating pagkatao upang ang binhi ng mabuting balita ngayong Tuesday Gospel ay ating pong makamtan, ating maisabuhay at maibahagi sa iba. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, dakila ka, wala kang katulad. Ikaw lamang ang Diyos na patuloy na nagtsatsaga sa amin upang iparamdam ang mga biyaya at ang iyong habag sa sangkatauhan. Yes, Lord, hindi kami karapat-dapat sa piging online na inihain mo araw-araw. Pero napakabuti mo. Everyday Gospel bilang pagkaing espiritual ay inihahanda mo upang sa pamamagitan ng social media ay maparating mo ang iyong mensahe. Maraming salamat, Panginoon. Ngunit bago tayo magpatuloy na magnilay ng mabuting balita, tayo po'y lumapit na may kababaang loob sa Diyos. Aminin natin ang ating kahinaan, ang ating mga kasalanan, at humingi po tayo ng kapatawaran. Muli, Ama, ako po'y lumalapit ang iyong amang lingkod. Nagsusumamo at humihingi ng paglilinis. Tawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang at kasalanang nagawa sa mga nakalipas na oras, at tanging kapuspusan lamang ang iba na Espiritu ang aking hinihingi. Lord, gamitin mo lamang akong instrumento, daluyan ng iyong mensahe. Dahil kahit ako po na nagsasalita, ako po'y nakikinig sa iyo. The wisdom, the discernment, the fruit of the Holy Spirit, the humility, yan po ang aking hinihingi upang sa ganon, ikaw lamang ang maitaas, mabigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. Gayon din ang panalangin ko sa mga makakarinig ng Tuesday Gospel, O Lord. Ano man yung kaabalahan nila ngayong oras na ito, ano man, Panginoon, ang mga bumabagabag sa kanilang puso, ang problema, Lord, in Jesus' name, kinakasaot ko sa pangalan mo at tanging mag-focus lamang sa iyong mensahe. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Amang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus at si Sakeo. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Sakeo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka agad
sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Jesus and Zacchaeus. Jesus went on into Jericho and was passing through. There was a chief tax collector there named Zacchaeus, who was rich. He was trying to see who Jesus was, but he was a little man and could not see Jesus because of the crowd. So he ran ahead of the crowd and climbed a sycamore tree to see Jesus, who was going to pass that way. When Jesus came to that place, he looked up and said to Zacchaeus, Hurry down, Zacchaeus, because I must stay in your house today. Zacchaeus hurried down and welcomed him with a great joy. All the people who saw it started grumbling, This man has gone as guest to the home of a sinner. Zacchaeus stood up and said to the Lord, Listen, sir, I will give half of my belongings to the poor, and I have cheated anyone, I will pay back 4 times as much. Jesus said to him, Salvation has come to this house today, for this man also is a descendant of Abraham. The Son of Man came to seek and to save the lost. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong pinagpalang araw po sa inyong lahat. At welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap araw-araw ang mabuting balita through social media. Kamukha po nga ng Facebook Live. So lahat po tayo may Facebook, lahat pwedeng mag-Facebook Live. No? May mga taong nag-Facebook Live ng mga events ng kanilang buhay. Halimbawa, birthday, Facebook Live. O kaya gustong mag-live selling, nag-Facebook Live. Marami na ngayong pwedeng gamitin na paraan para tayo ay makapagbigay ng information sa social media. Hindi lang sa Facebook, meron na tayong TikTok, meron na tayong YouTube, meron na tayong Instagram. Amen. So, ano po ba doon yung madalas natin gamitin? Meron na ba tayong TikTok account kung saan ano yung pinapakita natin? Mga talent, pagsayaw, pagkanta, o mga information tungkol sa halimbawa sa negosyo, sa marami, no? Pero, napakahalaga na itong mga bagay na itong nakikita natin sa social media na minsan ay talaga namang nagva-viral at talagang nakakarating sa iba't ibang sulok ng mundo at maraming tao ang nakakarinig, nakakapanood. So bakit hindi natin gamitin ang social media, yung Facebook Live, para naman i-viral ang salita ng Panginoon? Kasi yun ang Great Commission natin. Lalo na tayong mga Katoliko. So, paano natin maibabahagi ang gospel kung wala tayong gagawin? Kaya nga sabi ko, habang pinapanood nyo itong live na Tuesday Gospel, salamat sa Diyos, ngayon ay November 21, 2023. At yun nga po, Tuesday Gospel ang ating pagninilayan. Kasi ito po'y maituturing nating daily bread, or sabi nga ng Panginoong Jesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Medyo, masasabi natin, very busy ang
mga tao sa buong mundo. So, ilan lang kaya yung uma-attend o interesado na, ay, hindi ko palalagpasin tong araw na ito. Kailangan may marinig akong salita ng Panginoon kasi kumbaga sa sakit na ng tao na meron ng maintenance, yung sakit sa puso, yung diabetes, yun yung mga pang-pisikal na kagalingan. Pero higit sa lahat, ang espiritual na kagalingan, ang gusto ng Diyos na mapagaling sa atin. Kaya kung titingnan nyo sa YouTube, no, may mga pare, may mga preachers na talagang nagtsatsaga sila for the glory of the Lord na mag-live o gumawa ng content tungkol sa salita ng Panginoon. So, kailangan na natin yung salita ng Diyos. Sapagkat pag nagbukas ka ng television, nakinig ka ng radyo, ng YouTube, di ba usually bad news eh. Amen, bad news. Baka mamaya makadagdag pa yung sa stress mo. Pagbukas mo ng TV, nakalagay dun eh. Tumaas ang presyo ng gasolina. Tumaas ang presyo ng lahat. Pinatay si ganito. Amen. May gera sa ganitong bansa. Nakaka-bad news. Pero yung magkaroon ka ng desire na makarinig ng mabuting balita everyday, yun yung magbablock ng stress na, ay, kahit ganito pala ngayon ang nangyayari sa mundo, may good news ang Panginoon. Amen. At ngayon, sabi ko nga, itong Facebook Live na ito ay nagsimula noong August 5, 2019 at ang purpose nito talaga is yung maghain ng Diyos. Alam mo yon, yung inaahinan tayo ng salita niya, yung pagkalinggo. Simba tayo. Ano bang purpose natin? Ito, makinig ng salita ng Panginoon. Pinifeed yung ating spirit. So, hindi lang dapat tuwing linggo. Kasi everyday naman tayong nagkakasala. So, dapat everyday, no? Sa 24 hours, meron tayong particular time with the Lord. Amen? Kasi, yung pagbabasa ng Bible, ang Diyos ang nakikipag-usap tayo sa atin habang binabasa natin. So, ganito, pag nakikinig kayo sa mga ganitong social media na content, Diyos pa rin na nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga taong ginagamit niya. Pare, madre, preachers, amen? Or kaya, pag tayo naman ang nagdadasal, tayo naman yung nakikipag-usap sa Diyos. So, two-way yan. Ang hirap naman, no? Lalagpas yung buong araw, di man lang natin kinausap si Lord. Porque ba hindi natin siya nakikita? Samantalang lahat ng ginawa natin, biyaya niya, galing sa Kanya. Amen. So, nabanggit ko lang po yan, no? Lalo na sa mga bagong palang na nakakarinig ng ganitong gawain, na ini-invite kayo ng Panginoon na, yun, na magkaroon ng desire. Anyway, kung hindi naman kayo available sa oras na ako'y nagla-live, pwede namang i-replay yung mga nakaraang gospel. Punta lang po kayo sa aking Facebook account na Angelica Dorde. Amen. So, eto po ngayon yung ating pagninilayan. Yung tungkol po kay si Jesus at si Zaccheo. At ang pagbasa po ay nagmula kay San Lucas chapter 19 verses 1 to 10. So, balikan natin, no, yung kwento. So, bigyan ko kayo ng summary ng kwento. Alam naman po natin, sa panahon ng Panginoong Jesus, meron ng corruption. Kala natin ang corruption ngayon lang sa panahon natin. Hindi. Noon pa lang. Kasi, ang mga tax collector, talaga namang maituturing na kinaiinisan ng taong bayan. Bakit? Sapagkat sila'y madadaya. Kapag naningil sila ng tax sa tao, dinadagdagan nila para sa sarili nilang pangangailangan. Halimbawa, ang tax na binabayaran ng isang tao sa loob ng isang buwan kaya totoo, buong taon, no? Halimbawa, 5,000. Hindi niyo sisingilin ng 5,000. Dadagdagan niyo ng tax collector. Bahala na siya kung magkano dagdag niya. 5,000 dapat ang bayaran. Gagawin niyang 7,000, 8,000, 10,000, no? Times 2, no? I-report lang niya yung 5,000. Pero yung sobra doon, kanya niya. Kaya nga, diba, dito sa binasa natin si Jesus at si Zaccheo, mayaman ang description ng kwento. That Zacchaeus was a rich man.
At ganun din naman si tawag dito, yung isa sa mga alagad ng Panginoong Jesus, si Mateo o si Matthew. Mateo was also a tax collector. So ano ipinapakita sa atin na tumatawag at humihirang ang Diyos sa kanyang mga alagad na mga makasalanan. Amen. Bago yan naging tagasunod ng Diyos, galing lahat sa makasalanang buhay. Wala naman siyang tinawag na sobrang talino, hindi. Ang mga naging alagad ng Diyos, mga mangingisda, di ba? Nandoon ang masasabi natin na ang Diyos, ang gusto talaga niya is makita natin yung katotohanan sa kanyang mga salita. So, mandaraya, yan ang ugali ni Sakeo. Madidescribe pa natin si Sakeo, isa siya, tax collector siya, pinaka-head siya o puno ng yung nagko-collect ng mga buwis. Tsaka, isa siyang maliit na lalaki, no? Isa siyang maliit na lalaki o sinasabi nating pandak. Siguro naman, alam niyo yung ibig sabihin ng pandak. Amen? So, pero, nagtatry siya ng mga paraan kung paano niya makakausap ang Panginoong Jesus. Kasi ang senaryo dito sa ating magandang balita is dumating si Jesus sa isang lugar at nabalitaan ni Zacchaeus. Si Zacchaeus may idea na siya na ang Panginoong Jesus was the Son of God, the Father, na Jesus, na talagang meron siyang, that Jesus can perform miracles, nakaka-heal ng mga may sakit, nakakapag-cast out ng mga demonyo, nakakabuhay ng mga patay. Amen? So talagang sabi niyo, wow, gusto kong makita ito nga, Panginoong Jesus na to. Kaya, ang ginawa niya, gumawa siya ng paraan. Kasi, just imagine sa isipan mo, ang daming tao. Darating ang Panginoong Jesus. Sa dami ng tao nagsisiksikan, ikaw isang pandak na lalaki. Tapos mga katabi mo matatangkad. So, paano ka ngayon mapapansin ng Panginoong Jesus? Pero hindi nawala ng pag-asa si Zacchaeo. Hindi siya nawala ng pag-asa, no? Bagkus, ang ginawa niya ay sa karamihan ng tao, umakyat siya. Umakyat siya sa isang puno ng sikamoro. At doon naman talaga siya, nakita niya ang Panginoong Jesus, no? Ang niya, nag-isip siya ng paraan, hindi siya nawala ng pag-asa. Kasi, kumbaga, di ba pag may mga concert, no? Di ba, concert ni Taylor Swift, o ni Ray Valera, o ni Sharon Cuneta, ang daming tao niyan sa stadium. Dami. May mga tao, kaya kung sa labas ng stadium ginawa. Di ba, minsan tendency natin magdala ng silya, makita tayo doon sa silya, para makita natin yung nagpe-perform. So, ganun ang senaryo sa kagustuhan ni Zacchaeo na makita ang Panginoong Jesus. So, ang pandak niyang lalaki. So, meron kasing tawag dito, meron kasing points, no? Parang pogi points or whatever na kapag matangkad ka, madali mong makita yung nasa harapan mo, no? Pero kung maliit ka, kailangang tingkayad ka pa. So, ano ngayon ang masasabi natin na magiging aral ng mabuting balita sa araw na ito? Meron po. At habang tayo ay nagninilay ng salita ng Panginoon, ikaw, ako, tayong lahat tatamaan ng mabuting balita. At kapag na-feel mo na, ay, parang ako yung nasa message ng Diyos, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi sa dinami-dami ng tao sa mundo, billions, bakit isa ka lang? Isa ka lang sa mga nakikinig ng ganitong gawain.
Kasi mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Diyos. Ayaw niya na mapabayaan mo ang iyong spiritual relationship sa Diyos. So, ngayon itong gawin natin, no? Di ba minsan may naririnig tayo yung yung dalaga, no? Minsan tatanungin mo, sino ba ang Mr. Right mo? Merong ibang nagbibiro, ay gusto kong mapangasawa yung 3M. Ano yung 3M? Eh di yung matandang, mayamang, madaling mamatay. Parang narinig na natin na. Pero ngayon, meron din tayong 3M. Which is, i-relate natin sa gospel. Kasi nga, nakita natin, una sa lahat, kahit maraming hadlang ang na-encounter ni Zacchaeus, na yun, maraming ng tao, nagsisiksikan, gumawa siya ng paraan. Gumawa talaga siya ng paraan. Umakit siya sa puno ng sycamore. So, imagine natin, no, halimbawa, no, pagpasensya nyo ng drawing ko, no, hindi ako ganun kagaling ng drawing, eh. Ayan, halimbawa, ito, puno. Ayan. So, puno, no, imagine mo, tapos, sa punong yan, daming mga tao. Yan, no, kasi nagpunta si ang Panginoong Hesus. Maraming tao yan, maraming tao. Tapos, eto nga si Zacchaeus, itong chief of tax collector na to, na talaga namang corrupt na kawani, ng namamahala, no? Tapos, mayaman to, tiyak, dahil nga sa mayaman siya, kakakurap kasi dinadagdagan niya yung tax na kakolekt niya. Tiyak, nabibili niya lahat ng gusto niya. Just imagine that, no? Hindi lang yun. Hindi lang siguro mga material na bagay, pati babae, pati mga kung saan pa siya nakakarating. Talagang, masasabi natin, parang narating na niya yung tuktok ng kaligayahan when it comes to material things. Amen? So, gumawa siya ng paraan. Ako, paano ba to? Hindi ko makita si Jesus. Ang pandak-pandak ko. Sinisiksik pa ako ng mga tao. So, ang ginawa niya, nakita niya yung puno ng sycamore. At umakyat siya. Just imagine, isang mayamang tax collector aakyat sa puno. Sinong mayaman ang gagawa nun? Kumbaga sa magbabayad na lang siguro yung mayaman, no? Para wag makita niya ang Panginoong Jesus. Hindi yung akyat pa siya mismo. Nakita natin yung effort ni Zacchaeus. Na kahit pandak niya, siguro along the way na pupunta siya doon sa puno ng sycamore, nandiyan matapakan siya, nandiyan itulak siya. Di ba ganyan na, nagkakaroon pa nga ng yung pag marami, nagtutulakan. So, imagine yung hirap, yung pawis, pero anong nangyari? Nakaakyat siya sa puno. Hindi natin alam kung gumamit siya ng hagdanan o nag-climb lang siya. Basta makita sa puno. So, eto na siya ngayon, no? Halimbawa, eto si Zacchaeus. Yan, maliit lang siyang lalaki, no? Yan, di kitang-kita niya ngayon niya. O, ano ngayon sa inyo? Para siyang langaw na natuntong sa ibabaw ng kalabaw. Kitang-kita niya ngayon ang Panginoong Jesus. Di dumadaan na ngayon ang Panginoong Jesus. So, eto na ang Panginoong Jesus, no? Dumadaan na. Yan, si Panginoong Jesus yan. Ayan. Pagkalakad niya ngayon, nakita niya ngayon si Zacchaeus. So, napatingala siya. Sino? Ang Panginoong Jesus. Kasi po, kung nakinig kayo ng gospel kahapon, or kagabi, yung Monday gospel, tungkol po yung sa yung tungkol po pala sa kwento nung pagpapagaling ng Panginoong Jesus sa lalaking bulag. Ang pagkakaiba nito nung bulag tsaka kay Zacchaeus, kasi pareho silang gustong makita ang Panginoong Jesus kasi gusto nilang lumapit ng magpagaling. Yung lalaking bulag po kahapon, sumisigaw, Jesus, Jesus. Diba? Kasi bulag siya yung tindig lang niya ang magagamit niya Unlike Zacchaeus, hindi siya sumigaw. Ang ginawa niya, umakyat siya sa puno para makita ang Panginoong Jesus. At sa palagay ko naman, kahit sumigaw siya sa dami ng tao, hindi siya maririnig. Pero alam mo, napaka-special ang moment na yon. Sapagkat nandun na siya sa puno at dumadaan na ang Panginoong Jesus. Nakita siya, napansin siya, tumingala,
Alam mo yung yung halimbawa, yung panahon ng eleksyon, yung nagkakaroon ng parada yung mga kandidato, tapos ikaw halimbawa nasa second floor, tapos dadaan yung kandidato, kakaway, tapos bigla kang kinawayan, tapos nag-flying kiss pa, di ba parang you feel so special. So, ganun ang senaryo. So, ang nangyari, ngayon, ang Panginoong Jesus ang nagsalita. At ano ang sinabi ng Panginoong Jesus? Anong sinabi niya? Ito, sinabi ngayon ng Panginoong Jesus. Oh, diba? Bongga yung drawing ko, no? Ano sabi niya? Bumaba ka rito. Bumaba. Baba. Oh, yun ang kasya eh. Diba? Baba. In-invite ni Jesus Christ si Zacchaeus. Amen? Ang sabi ng Panginoon Jesus, Zacchaeus, hurry down. Come down. Amen? So, syempre, feeling mo, no, kumbaga sa idol, no? Aba, idol mo si ganitong artista, si ganitong singer. Tapos sasabihin ng idol mo, come here, come here. Diba? Anong naramdaman ni Zacchaeus? Nagmamadali siya. Nagmamadali siya. With the greatest joy in his heart. So, paano natin maitatransfer yon? Kasi alam niyo po, kapag nagdinilay tayo ng salita ng Panginoon, dalawang parte yan eh. Isang physical at isang spiritual. Amen? Kasi, minsan napakahirap intindihin ang mensahe ng Panginoon spiritually kapag hindi ka talaga active yung spiritual life. Kasi makikita mo lang this is the belief, karang ganun lang. So, doon sa unang part na gumawa ng paraan si Zacchaeus para makita si Jesus, ganun, yun ang physical na paglalarawan ng gospel, no? But spiritually, ang message sa atin ng Panginoon, tayo ba'y gumagawa ng paraan para makita ang Panginoon. So, etong mga ginawa. Actually, tulad ang sinabi ko, may 3 M na ginawa si Zacchaeus. At yun dapat ang tularan natin o maging pattern natin para magkaroon tayo ng personal encounter kay Jesus Christ. So, eto yun. So, ano yung 3 na yun? 3 paraan o sabihin nating dahilan. O, 3 reason. Bakit nga ba, no? Bakit nga ba ninais pa ni Zacchaeus na makita si Jesus sa samantalang ganda-ganda ng buhay niyo eh. Nabibili niyo lahat. Lahat siguro ng mamahaling damit, alak, pagkain. Just imagine that. Ano yung pala si Jesus? Pag lumapit kay Jesus, tatalikuran niya lahat yun. Gusto ba niya yun? Gusto ba niya yun? Yes, ginusto niya. Kasi alam niyo mga kapatid, may mga pagkakataon sa ating buhay na kahit nasa atin na ang lahat, kahit nando ka na sa tuktok ng tagumpay, magiging empty ka. Kasi pag nasagad mo na yung pinakadulo, saan ka na pupunta? Wala na. Kaya nga may mga artista, sikat na tao na minsan magugulat ka na nagpakamatay eh. Bakit? Ba't siya nagpakamatay? Sikat siya, mayaman siya, iniidolo siya ng maraming tao, pero nagpakamatay. Because doon sa tao na yun, there is an emptiness. May kulang. At hanggat wala si Kristo sa puso natin, may kulang. Kahit napapaligiran tayo ng mga magagandang bagay sa mundo, kahit nakuha na natin lahat ng gusto natin, may kulang. At hanggat hindi natin nakukuha yung pinaka-main na kulang sa buhay ng tao, walang kabuluhan ang lahat. Sapagkat ang tunay namang kayamanan ay ang Diyos. Yan ang mismong naramdaman ni Zacchaeus. Nagkaroon ng empty. Nalulungkot siya. May hinahanap siya eh. Bakit hindi siya masaya sa mga ginagawa niya? Bakit? Sapagkat hindi pala doon talaga yung tunay na kaligayahan. Mga panandali ang kaligayahan, hindi pala yun. Yun ang na-discover niya. Amen. Kaya, balikan natin yung kanyang mga naging rason kung bakit siya ay
nagnais. Yung desire niya to see Jesus. Ang unang niyang naging reason kung bakit niya ginawa yung paakit-akit pa sa puno na yan is okay. Tagalogin na lang natin. Sabi pagbura. Okay. Ayan, 3 rason, no? Sabi ko nga pala kanina 3 M, no? So, unang M. Ginawa niya yon dahil gusto niyang makita. Ayan. Ginawa ni Zacchaeus ang paraan na yon kahit mapahiya siya. Maraming tao ang nakakakilala sa kanya, sa ugali niya, sa buhay niya. Tapos aakit siya doon. Hindi na nakakahiya yun sa part niya. Kilalang kilala akong mayaman eh. Tax collector, tapos akit ako dyan. Amen. Pero ginawa niya yon para makita ang Panginoong Jesus. Sa spiritual nating buhay, ano bang ginagawa nating paraan para araw-araw makita ang Panginoong Jesus? May ginagawa ba tayo? O baka bawat araw, iba yung gusto nating makita. Amen? Yung mga material na bagay na makakapagpasaya sa atin, o maybe makita nating successful yung career natin, yung pamilya natin, makita natin yung mga bagay na gusto natin, which is hindi masama. Lagi ko namang sinasabi yan eh. Kasi di ba laging binabanggit na sa salita ng Diyos na ang mga mayayaman mahirap yung makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ba? Kasi bakit? Kasi money eh. May perang involved. At alam naman natin na kapag pera na ang usapan, lumalabas na ang tunay na ugali ng isang tao. Doon mo na makikita kung siya ay ganid, kung siya ay matulungin. Pero uli, hindi masama ang pera. Ang masama yung love mo doon sa pera, kung paano mo siya ginagamit. Amen? Ngayon, since mayaman si Zacchaeus, marami siyang pera, marami na siyang nakita na bibili ng pera, napunta na siya sa pinaka sagad, maximum. Ano pa? Ano pa bang mabibili ng pera ko? Wala na yata. May mga tao pa nga ginagamit ang pera para bumili ng dignidad, pumatay ng tao. Amen? So, ang pera pwede mong gamitin sa kabutihan, pwede sa kasamaan. At si Zacchaeus, isa sa mga reason niya talaga, gusto kong makita ang Panginoong Hesus ng personal. Ng personal. Alam mo yon, yung personal encounter mo sa kay God. At paano nangyayari sa buhay natin yon? Kapag tayo nagkakaroon ng mga mabibigat na problema, doon yung time na lumalapit tayo sa Diyos, nagkakaroon tayo ng personal na experience sa Kanya. Kaya nga pag nagkakasakit tayo, nagkakaroon ng disgrasya, huwag tayong magtaka. Kasi minsan doon tayo tinatawag ng Diyos eh. Kung hindi ka nagkasakit, kung walang nangyari sa'yo, baka hindi mo pinapansin si God ngayon. Pero since may nangyari na hindi ka nais-nais, doon mo gustong makita o doon nagpakita sa'yo ang Diyos. Amen? So, una, tinatanong sa atin ng Panginoon, spiritually, gusto mo bang makita ang Panginoon? Hindi naman natin makikita ang Diyos physically. Kaya nga, di ba, itong gospel na ito, laging spiritual life ang pinag-uusapan natin. Kasi, pag hindi ka nakikita ng ganito, expose ka na naman eh, sa mga physical, sa mga material, yung mga nakikita ng mata. Alam naman natin na ang battleground ng Diablo ay sa ating isip. Tinutukso tayo sa ating isip. Kung ano yung makita ng ating mata, pinaprocess siya ng ating utak. Diba? Kaya nga inuutosan ng utak natin na o yung kamay mo, gamitin mo sa pagnanakaw. O yung mata mo, gamitin mo sa panonood ng pornography. Amen. Sana bawat araw, kung gusto mong makita ang mga bagay na gusto mong makita, physically, materially, higit sa lahat, dapat lagi mong makikita ang Diyos sa buhay mo.
Yung bang hindi ka mapapakali, hindi kumpleto ang araw mo, Lord, hindi kita na-encounter ngayon. Kasi yung mga narinig yung gospel o salita ng Diyos, doon natin makikita ang mga sagot sa ating mga problema. Bakit ka nalulungkot? Bakit ka nag-iisip? Bakit parang may kulang sa buhay mo? Bakit parang may hinahanap ka na hindi mo ma-explain eh? Marami tayong bakit. Marami tayong tinatanong sa Diyos kasi hindi natin makita yung talagang totoong karakter ng Diyos. Na nakukontento lang tayo na ang Diyos ay lumikha, si Kristo ay tagapagligtas, ang Banal na Espiritu ay sanctifier, patnubay. That's it. Pero ang gusto ng Panginoon, makita mo siya spiritually, yung makilala mo siya na, Lord, more than ka pa pala doon, marami ka pang magagawa. Yung makita mo, yung hindi nakikita ng mga believers, o kung pare-pareho mang nag-believers yan, meron kang particular na nakikita na may pinapakita. Totoo naman talaga yun eh. May pinapakita ang Diyos sa mga taong talagang totoong gusto siyang makita. Amen. Si Sakeo, nakita natin. Masamang tao ha. Kaya nga sabi sa inyo eh, kahit ikaw pa yung pinakamasamang tao sa mundo, walang matigas na pandesal o tinapay sa mainit na kape pagdating kay Jesus. Kaya huwag natin gagawing dahilan na, Lord, napakasama akong tao, pumatay ako ng ganito, pinatay ko si ganito, nirape ko si... Hanggat buhay tayo, gusto ng Diyos na makita natin siya. Ma-encounter natin siya. At kapag gano'n na yung desire mo sa puso mo na every day, you are asking, you are praying that, Lord, ipakita mo po sa akin ang daan. Lord, ito po yung problema ko, ipakita mo po sa akin kung ano gagawin. Kasi pagka, ang tao kasi, kapag babad sa salita ng Diyos, pag may dumating na problema, ang tinatakbuhan niya, yung salita ng Diyos. Kasi, usually, pag may problema tayo, punta tayo sa ating best friend o sa tao na ating napagkakatiwalaan. Pero whether we like it or not, hindi perpekto ang advice ng tao. Pwede ka pa mapapahamak o mamali eh. Amen? Eh kung yung kinikwentuhan mo, nakikita niya na mas maganda yung kwento mo. Eh samantalang yung kinikwento mo, sinisiraan mo. Parang gano'n, no? Pero, ang Diyos, nasasabi natin lahat ng ating nilalaman ng ating puso na hindi natin masabi kahit sa pinakamalapit na tao sa atin. Kaya nawa, yun ang message ni Lord. Una eh, gusto ni Lord makita mo ko ngayong November 21, 2023 sa pamamagitan ng Tuesday Gospel. Sa pamamagitan ng si Zacchaeus, si Jesus at si Zacchaeus. Kaya tayo nag-gospel everyday kasi merong gustong ipakita sa atin ang Diyos. Na although alam na natin, pero bakit para tayong nabubulag uli? Yung pang pabalik-balik kayo. Nakita mo na nga na mali na nga magtanim ng galit sa kapwa, pero babalik ka pa rin uli. Nabubulagan tayo. Like gospel yesterday na spiritual blindness. Sa gawain ito online, yung ating kaluluwa ang nini-nourish ng salita ng Diyos. Dapat sa bahay natin meron tayong Bible. As Catholic, importante yan. Itapat mo dyan yung 1,000,000, itapat mo dyan yung pinakamahal na bahay, sasakyan. Kapatid, ang Biblia, yan ang ating kayamanang hindi mananakaw ng hinuman. Amen. Kasi yung Biblia, nandiyan yung kayamanan eh. Kaya nga, diba, sabi ng Panginoon, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. At kung may Biblia na kayo sa bahay na nakikita nyo, basahin nyo. Hindi pwede na yung Biblia, binili nyo ng bago, hanggang ngayon, bago pa rin. Kailangan niya medyo nag-aamoy alikabok na. Medyo malambot na yung mga pages. Kasi ginagamit yun. At sinabi nga sa Joshua chapter 1 verse 8, pag nilay-nilayan, pag bulay-bulayan ang salita ng Diyos, ang Biblia, araw at gabi.
Pero kung isa-summary mo yon, isa lang ang gustong sabihin ng Diyos. Kapag binabasa natin yung Bible, God is talking to us. Kasi habang binabasa natin yung salita niya, nagsasalita siya sa atin. Siya yung nakikipag-usap. At yung mga ganitong gawain, bagamat naririnig nyo, halimbawa ako, nagsasalita ako. Ako naman, pag nagsasalita ako, lagi ko sinasabi na, ang pakinggan nyo, mag-focus kayo sa message ni Lord. Kasi kahit ako nakikinig talagang gagamit ang Diyos ng mga tao. Kaya wag natin mamaliitin yung mga kapwa natin na ginagamit ng Diyos as instrument, kamukha ng pare. Diba, noong mga panahon nagpadala ang Diyos ng mga hari, ng mga, diba, mga propeta, hanggang dumating na nga ang Panginoong Hesus. Amen, pare pala gano'n pang mabuting balita. Para makita natin yung katotohanan. Kasi sa mundong ginagalawan po natin, may katotohanan na pilit binubura ng dyablo. Kaya nga busy na naman tayo sa mga kanya-kanyang gawain, kanya-kanyang pangarap. Nakakalimutan nating makita saan ba ang ending nito. Kapag ako ba'y kinuha ng Diyos anytime, saan ba ako pupulutin? Dapat nating makita na tayo'y dinadaya ng dyablo. Isang dyablo na talo na. Since ang Panginoong Yesus ay namatay at muling nabuhay, Jesus Christ is a victorious God. Talo na sa dyablo. Sabi ko nga sa inyo, nananalo lang yan kasi tayo na mismo ang nagbibigay ng free will natin sa Kanya. Kasi mga kapatid, ano tayo? Hindi kasi tayo makasalanan Meron kasi tayong nabubuhay tayo sa laman, sa dugo. Pag tayo nagugutom, andiyan agad bibili tayong pagkain. Pag tayo'y nauuhaw, bibili tayo ng inumin. Di ba meron tayong instinct? Sana ganun din sa salita ng Diyos, no? Kapag nafe-feel mo na madadown ka na, madadepress ka na, matutukso ka na, gumawa ng kasalanan, lagi natin hinahanap ang salita ng Panginoon. Para doon makita natin yung sagot sa ating mga kahinaan. Amen? So, ganun dapat. Number 1, na reason natin. Gusto kong makita ang Panginoong Hesus. Dahil alam ko, pag nakita ko siya spiritually, mag-a-active, mag-o-online. Malakas ang wifi, ang internet, ng spiritual life natin sa espiritu ng Diyos. Amen? So, makita. Pangalawa, ano yung pangalawang M? Pangalawang M. So, hindi ba, no? Kaya nga siya umakyat dun Parang gumakita. Yung pangalawang M kung bakit niya reason, gusto niyang makausap. Makausap. Ikaw, sino ba gusto mong makausap? Yung pinaka magandang babae sa buong mundo? Yung artistang paborito mo? Yung presidente? Naku, siguro pag kinausap ko ng presidente, no? O pagpalagay natin, yung presidente ng ibang bansa, siguro talagang very excited ka. Yeah, is an honor na makausap ang isang sikat na tao. Amen? Ganun ang feeling natin. Yun yung natural feeling natin bilang isang tao. Pero si Zaccheo, talagang hindi lang pakita makausap. Pero alam naman niya na napakaraming tao Amen? Maybe, kahit malakas yung kanyang desire na makita ang Panginoon, baka second na lang yung by chance na lang. Baka sakali na lang na makausap ko siya. Pero hindi ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus. Bawat isa sa atin ay espesyal sa Diyos. Naniniwala ba kayo na bawat isa sa atin ay espesyal sa Diyos? Bakit? Kasi ikaw, ako, isa lang tayo Wala tayong katulad. Yung Angelica Dorde, mag-isa lang to. Wala ka na mahanap na ganito. Yung ganito, ikaw mismo na nakikinig, isa ka lang, hindi ka na ma-replace ng iba. Kaya, every creation, every created human being, special. Lalo na tayong mga tao. Nilikha nga ng Diyos ang langit, ang lupa, mga halaman, hayop, buwan, araw. Pero tayong tao, pinaka-special sa Diyos. At gusto tayong makausap ng Diyos everyday. Kaya sa sobrang saya ni Zacchaeus, di ba? Kasi tinawag siya Tinawag siya ng Panginoong Jesus, baba ka dyan, halika rito. Sa dinami-dami ba naman ng tao, siya pang natawag.
parang nanalo sang grand prize, no? Na tayo, pagka malalo, darating na tong Christmas party, no? Dami-dami yung empleyado, tapos ikaw yung grand prize, no? Ganito, tinawag yung pangalan, ikaw yung nanalo ng grand prize. Grabe yung excitement na natin mararamdaman. Pero iba yun. Pag yung excitement mo na, ang Panginoon. Amen. Alam naman natin na makikita natin ang Panginoon sa muling pagkabuhay, sa langit, sa Judgment Day. Pero, ngayon pa lang, buhay pa lang tayo, pwede na nating makita, pwede na nating makausap. Yun nga problema, libre. Walang bayad. Hindi ka mukha naman, may mga sikat na artista na nagko-concert, kailangan mo magbayad ng ticket, mas malapit yung upuan mo, mas mahal yung ticket, mas malayo, mas mura ang ticket. Grabe. Alam niyo mga kabataan ngayon, die hard. Talagang gagawin lahat, mapanood lang yung mga paborito nilang mga concert mga personality. Mag-iipon yan, gigising yan ng maagang, pipila. Sana ganun tayo sa Panginoong Jesus, no? Yung effort natin. Kasi yung tao na ina-idol natin, makasalanan din yan. Yung tao na natin, mawawala din yan. Ang makakapag-save sa, hindi ka maliligtas ng taong asawa mo, anak mo, hindi. Kanya-kanya tayong trabaho when it comes sa pagpapatuloy na tayo pumunta sa kaharian ng Diyos. So, makausap. Pinababa, alika. Sabing ganun, balika, punta tayo sa bahay mo, sabi ni Jesus. Siguro, sa loob-loob ni Zacchaeus, yun ang gusto kong mangyari yung mapunta siya sa bahay namin. Amen. So bumaba, nagmamadali, tuwang-tuwa. Baka magkandadapa pa nga yung pagbaba Amen. So eto na yung senaryo. Nandun na ngayon si Jesus sa bahay ni Zacchaeus. Nung panahon na yun, may mga marites na. Nagbulong-bulungan yung mga tao. Tika. Bakit yung si Jesus pinapayagan niya na makasama yung makasalanan na yan ng daya-daya kayang tax collector na yan, laki-laki sinisingil sa amin. Bakit makasalanan? Bakit sino bang dahilan kung bakit ibinigay ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay? Sa ating mga makasalanan. Pumunta siya rito para sa ating mga makasalanan, hindi sa mga banal. Amen. Nagpapagaling siya sa mga makasalanan, hindi sa mga banal. Ngayon, nag-usap na si Zacchaeus sa Panginoong Jesus. At ito pakinggan niyo mabuti itong pag-uusap nila. Ang sabi ni Panginoong teka ayan. Ang sabi ni okay. So, minsan ganyan, pasensya na, live. Minsan may tatawa, may nagte-text. So, ayun. So, nag-usap na si Zacchaeus at saka si Jesus Christ. At ang sabi ni Zacchaeus na with conviction, matatag yung kanyang pagsasalita. Dapat ganito, gayahin natin siya kung paano magsalita si Zacchaeus. Jesus, I will give half of my belongings to the poor. And if I have cheated anyone, I will pay back 4 times as much. Grabe, no? Anong sabi ni Zacchaeus? Panginoon, ibibigay ko yung kalahati ng aking kayamanan. At kung may dadaya man akong tao, which is marami naman talaga siyang nadaya, ibabalik ko ng 4 na beses yung nadaya ko sa kanya. So kung halimbawa, doon sa kanyang siningil ng tax dapat 1,000 lang yung babayaran, ginawa niya halimbawang 4,000. Just imagine, ibabalik niya yon yung 4,000. Ibig ko sabihin, halimbawa, ang ibig sabihin ni Zacchaeus is, dapat 1,000 lang talaga yung bayaran ng tao. Ginawa niyang 4,000. Pero ang sabi niya sa Panginoong Jesus, ibabalik ko po yan ng 4 times. So, ano ibig sabihin nun? 4,000 yung nakuha niya, babalik niya ng 4 times. 4 times 4. Di ba ang laki? Hindi lang naman isang tao yung kanyang
kinurap, dinaya eh. Dami yun. Kaya nga kilala siya eh. Na masamang tax collector eh. Kaya nung panahon na, magtrabaho ng tax collector eh. Lagot kayo, masama ang image yun nun eh. Amen. Kaya nga nung sinabi niyang, ngayon di ba may sinabi siya na na ibabalik ko po yung aking kalahati. Sa loob-loob niyo siguro. Bakit kalahati lang? Kung talagang nagsisisi ka, bigay mo lahat. Kapatid, kalahati kasi, syempre yung kalahati, syempre papakain kahit pa paano, simpleng buhay na lang siya. Kailangan niyang kumain, kung may sakit siya, kailangan niyang maggamot. O baka yung kalahati na yun, nagbago siya, pwede itulong pa sa kapwa. Pero kung tutuusin, wala talagang matitira sa kanya. May utang pa siya. Amen? Ganun ang gusto sa atin ng Diyos. Yung bang tipong ina-admit natin sa ating sarili na willing nating mawala ang lahat. Sabi nga ng Panginoong Yesus, hindi karapat-dapat na maging alagad ko ang mga taong mas mahal nila nang higit sa akin ang kanilang asawa, anak, yung hindi nagpapasa ng krus, yung mga taong mas mahal nila ang buhay nila kaysa sa Diyos. Hindi karapat-dapat na maging alagad ko. At ganun ang dapat ginagawa natin. Hindi na baling mawala yung ganito ko, yung property ko, yung pamilya ko, yung ganito ko. Wag na wag lang ang Diyos ang mawawala sa ating buhay. Nakuha niyo po ako. Hindi ko naman, huwag niyo namang literal, no? Baka sabihin niyo naman, napakalupit naman ni Lord, kukunin niya yung pamilya ko, kukunin niya. Kung sa bagay, may kwentong ganyan, di ba? Si Job. Si Job, no? Na binigyan siya na super blessed ng Diyos na maraming kayamanan, maraming kabuhayan, pamilya, mga alipin. Tapos, kinausap ngayon ng Diablo ang Diyos. Sabi, kaya ka lang sinasamba niyan. Kaya ka lang pinaglilingkuran yan. Kasi binibless mo eh. Subukan mong tanggalin yung mga bless. Tingnan ko lang kung di murahin ka niyan, sumpa ka niyan. Anong sabi ng Diyos? Sige, gawin mo, sige. Payagan kita, subukan mo. So, ganun. Si Job, nawala lahat. Namatay ang kanyang mga anak, asawa, nasunog yung kanyang mga ari-arian, pati mga kaibigan niya, nilayuan siya. Kasi hindi lang yun, nagkasakit pa siya mula ulo hanggang pa. Yung sakit niya talagang nagnanaknak yung sugat niya, ang baho, hindi mo siya malapitan. Hindi mo kayamanan, tapos biglang naging mahirap. Amen. Ultimo yung asawa niya, sinasabi sa kanya, layuan mo na nga yan, Diyos mo. Siguro may ginagawa kang malaki kasalanan, pinaparusahan ka. Usually, kapag merong nangyayari sa ating masama, akala natin parusa. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Kasi yung parusa, sa ano pa yun eh, sa judgment day pa yun eh. Hindi pa tayo nabubuhay sa parusa ng Diyos. Nabubuhay pa tayo sa habag niya. Yung nangyayari sa atin kung may problema tayo, yun yung consequences ng ginawa natin. Bunga yun ng ginawa natin. Halimbawa, nag-aadik-adik ka dyan, may bunga yan eh. Kahit hindi ka nakakilala sa Diyos, may mangyayari dyan eh. Sisira yung health mo, yung relasyon mo sa pamilya. Amen. Papabayaan mo yung sarili mo. Kaya, dapat alam natin na ang Diyos gusto talagang tayong makausap sa mga ganitong gawain kasi pinapaalalahanan tayo. Kasi sa mga oras na ito, siya nga pala paalala ko sa inyo, kapag tayo nakikinig ng ganitong mga gawain, nasa simbahan ka, nakikinig ka sa pare, never mong ilalagay sa isip mo na, presidente ako. Teacher ako. Di ba? Yung meron kang profession, kasi pare-pareho tayo dito makasalanan. Kaya ang gusto ng Diyos, nakikinig tayo with humble heart. Hindi natin mapipick up yung talagang binhi ng mabuting balita. Kung mataas yung nangangatwiran tayo, we have to listen. Ganun ang gusto ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang gusto niya sa mga nakikinig, yung parang may pusong bata. Kasi ang mga bata, sabi nga ng alagad, tinanong ng alagad kay Kristo, paano po ba kami makakapunta sa kaharian, no? Kasi sabi ng Panginoon, ang sagot niya, kailangan ang puso niya yung maging pusong parang bata. Kasi ang bata, di ba, nagtitiwala, ang bata, madaling bata, hindi nagtatanim ng galit. We have to be humble. Ang ating Ama ay nangangaral.
Kahit alam na natin yan, paulit-ulit na yung gospel na yan sa loob ng isang taon, paulit-ulit din naman tayo nagkakasala eh. Wala naman tayong kaibigan na magsasabi na, wag mong gawin yan ha, wag mong gawin. Hindi eh. Minsan nga, magulang natin, hindi tayo ma-advise o mabigyan ng aral tungkol sa Diyos eh. O kung minsan nga, nakausap tayo ng magulang natin pag nagkasala na tayo eh. Kaya yung mga ganitong gawain, everyday, nire-remind tayo ng Diyos when it comes spiritually. Kasi pagka ganun minamaliit natin yung ginagamit ng Diyos, para tayong mga Pariseyo, mga dalubhasa sa kautusan na ang liit ng tingin nila sa Panginoong Hesus. Sino ba yan? Anak lang yan ng karpintero eh. Dami na natapos sa pinag-aralan eh. Hindi naman yung dalubhasa sa kautusan eh. Tingnan mo nga yung suot, saan ba na nakatira? Amen. Pero ang Panginoong Hesus, di ba? Magaling siya magsalita. Hindi lang magaling, may karunungan. May karunungan. Yun ang gusto ng mga Pariseyo na masilo eh. Hindi nila na masilo-silo eh. Tuwing tatanungin nila, lagi na lang may sagot eh. May magandang sagot ang Panginoong Hesus. O, di ba? Bigyan kayo halimbawa ha. Nung makausap ni Jesus Christ si Magdalena. Si Magdalena ay isang babae, masamang babae, nagbebenta ng aliw. Iba't ibang lalaki ang kanyang sinisipingan. Kasi yun ang buhay niya. Ngayon, dumating yung time na merong batas nung panahon na yun eh. Kapag ang isang babae ay nahuli sa pangangalo niya, babatuhin siya ng taong bayan hanggang sa siya ay mamatay. Amen. So, tingnan mo yung sitwasyon, matatrap ngayon ang Panginoong Hesus. May batas eh. Tapos sasabihin, tatanong sa kanya ng mga Pariseyo, anong gagawin natin dyan? Ito ang batas, kailangan matupad to. Anong sabi ng Panginoong Hesus na may karunungan? Sige, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya yung unang bumato kay Magdalena. Walang bumato. Nagsiali sa mula sa matanda hanggang sa bata. Bakit? Sapagkat lahat ay makasalanan. Kaya nga mahalaga eh, na tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi nalalaman natin na yung karakter ng Panginoong Hesus, kasi isa sa mga purpose natin is maging Christ-like. Yung karakter natin, makita si Kristo. Kaya nga pag nagkakagawa tayo ng kabutihan, huwag natin ipagmamayabang, ay tinulungan ko si ganito, tinulungan ko si ganyan. Hindi. Actually, sabi nga ng Panginoon, kapag tumulong ka, huwag mo ipaalam na yung kanang kamay mo, tumulong kay kaliwa. Huwag mo ipaalam kay kaliwa na tumulong yung kanang kamay mo. O huwag mo ipaalam sa pinakamalapit mong ano. Ano ibig sabihin nun? Because God is giving us reward. Yung reward ni Lord ang mas malaga. Hindi yung reward ng tao. Kasi once na nagbigay ka ng tulong at gumanti siya ng tulong, tapos ang kwento, nagtulungan kayong dalawa. Nakuha nyo yung reward nyo. Sa tao. Pero ang gusto ng Diyos ay yung, diba, reward na mula sa Kanya. Kaya nga ang pakikinig at pananalangin ay communication. At ganyan ang ginawa ni Zacchaeus. Nakipag-communicate siya kay Jesus Christ. Na kahit wala nang matira sa kanya, magkaroon lang siya ng isang Jesus sa kanyang buhay. Yun ang talagang makapagpapaligaya sa kanya. Amen. Sana ganun tayo, no? Iwan natin lahat ng bisyo natin. Iwan natin lahat ng masamang ugali natin. Kapalit ng karunungan, ng pagmamahal, ng kaharian, ng langit. Kasi nga, lahat dito may hangganan. Temporary lang. Diba? Temporary lang. Mas masarap mabuhay araw-araw na yung kakampi mo, na ang Diyos na nasa Kanya na ang lahat. Amen. So, ano pa ang sinabi ni Zacchaeus, no? Bukod na ibibigay niya ang lahat, na halos wala na nga matira sa kanya, sarili na lang niya. Maghihirap na nga talaga siya. At ang sabi pa niya rito ay, ayun, natuwa ngayon ang Panginoong Hesus. At ang sabi niya, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito. Amen. Kapag tayo ay nakita na ng Diyos na, ay, willing na palang mawala ang lahat sa taong ito para lang sa akin. Hindi ba? Andun na yung pagsisimula na tayo ay masulat ang ating pangalan sa Book of Life.
Sabi ko, lagi ko inuulit-ulit, yan ang number 1 nating problema. Paano ako makakapasok sa langit? Paano masusulat yung pangalan ko sa Book of Life? O sa Aklat ng Buhay? Amen. Malaking problema yan. Kasi we are living, meron tayong spiritual warfare. Araw-araw nakikipagdigmaan tayo sa mabuti at sa masama. Yan yung talagang problema natin. Yung pera, yung relasyon, pwede magawa ng paraan niya. Pero itong kaluluwa natin, meron tayong malaking part. Para alam, kasi tayo din naman ang gumagawa ng ating kapalaran. Hindi naman ako naniniwala na ang Diyos ay nilikha ka para maging masamang tao o gumawa ng masama. Napakaganda nga ng plano ng Diyos sa atin. Tayo lang sumira Kasi nga, inabuso natin yung free will. Kaya ko tong gawin to gusto ko to Hanggat nasa sentence natin yung salitang ko, ako, wala tayong pakialam sa mararamdaman ng Diyos. Gagawin ko ba tong kasalanan na ito? Masasaktan ko ba ang Diyos? Hindi. Hindi. Gusto ko to Masaya ako dito Diba? Sabi, paano magkakaroon ng buhay ang salita ng Diyos na ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat? Hindi dapat maging number 1 ang Diyos sa'yo. Dapat siya lang. Only one. Amen. Yung pagmamahal mo sa magulang mo, sa asawa mo, anak mo, second na lang yan. Yan na lang yung bunga ng unconditional love mo sa Diyos. Amen. Kasi itong si Zacchaeus, nakita niya Nakita niya yung pag-ibig ni Kristo, unconditional, at ganun na siya. Namumuhi na siya sa kasalanan. Ayaw na niya mandaya. Ayaw na niya. Kasi na-value na niya na katawang lupang to, mamamatay to. Yung kayamanan niya, hindi niya madadala sa pag namatay siya. Hindi ba? Nagkaroon siya ng wisdom. Dati talino lang Alam mo yung sinasabi na matalino man daw ang matching, mapaglalalangan din. Ganun siya dati Pero ngayon hindi na. Ayaw na niya ng talinong pangmundo. Gusto niya yung karunungan mula sa Diyos. At ito po yung pangatlo. So, di pa dapat ito yung mga reason natin kung gusto nating magbalik loob sa Panginoon. Makakita o makita ang Panginoon, makausap. At pangatlo ay ano? Ito pangatlo po yung naka-importante. Ano sa palagay nyo? Pangatlo ay, syempre, kita mo ng Panginoong Jesus spiritually. Nakakausap mo na siya sa pamamagitan ng pananalangin. Nakikipag-usap na sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Bible, pakikinig ng mga itong gawain. Ano yung pangatlong M? Pangatlong M. Hula nga comment. Kailangan magkaroon ng bunga. Kailangan magkaroon ng